Okay, thank you. Muli isang magandang araw po na Sabado sa bawat sa atin. May 16 nga ba? May 16, 2026 araw po ng Sabado. Ang oras po natin ay alas 5:01 ng hapon. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo magpasimula, tayo po ay dudulog sa panalangin sa ating Panginoong Diyos na mabuti. Amen at amen. Panginoong Diyos na mabuti na lumalang lumikha sa amin sa lahat ng bagay na may buhay o wala. Sa mga nasa lupa, sa mga nasa tubig, sa buong kalawakan, pinupuri, sinasamba, dinadakila po kita. Ama, salamat po sa mga bagay na pinagkakatiwala mo po sa amin. Salamat po sa malakas malusog na pangatawan na patuloy po namin nararanasan mula sa iyo, O Diyos. Ama, salamat po, O Diyos. Dakilain ka. At Panginoon, muli po itinataas ko sa dakilang pangalan sa mga pagkakataong ito. Ang gawain ay pinagkatiwala mo po sa aking mga balikat, O Diyos. Ama, alam mo po na ako ay walang kakayahan, wala po akong kaalaman, wala po akong talino na naitatago para magampanan ko ang gawain ito, ang ministeryong ito. Diyos, ako po ay isang hamak na lingkod mo lamang, natutupad, tutugon sa tungkuling pinagkatiwala mo po sa akin. Ang hiling ko lamang po, O Diyos, ay bigyan mo po ako ng talino, bigyan mo po ako ng karunungan at pagkaunawa. Ilagay mo po sa aking mga labi ang mga eksaktong salita, mga kataga, na kailangan po namin na marinig ng mga anak mo na tagapakinig, taga-subaybay at nanonood sa gawain to, O Diyos, para po sa iyong kapurihan una sa lahat at para po sa ikaliligtas pa ng mararaming mga tao na kikilala, mananalig, sasamba sa iyo, O Diyos. Ama, sa aking pong pagsasalita, suuguin mo po ang iyong Santo Espiritu, nalukubin ako at ang mga anak mo na nakikinig, manunood, susubaybay sa gawain ito. Sila po na nandito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang dako po ng mundong ito. Diyos, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, O God. Sila man po ay makaranas ng kapayapaan, makaranas din po ng kalakasan dahil sa mga salita na ipagkakatiwala mo po sa araw na ito. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ito ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaral ngayon ay baka maging isa po ulit na serye o isang series. Ano po? Baka sakali lang po, hindi po ako nagsisiguro. Ano po? Magipagbukas po kayo ng inyong mga dalang Biblia upang basahin po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia dito po sa Ikalawang Samuel, Kabanatang 22, talatang 31. Ito rin po ay nakasulat. Ano po? Nakasulat din po ito sa Aklat ng Mga Awit. Awit 18, talatang 30. Magkapareho po ang nilalaman po ng dalawang bahaging ito ng kasulatan. Ito po ay babasahin ko sa wikang Ingles. Okay, napakaigli po ng nakasulat dito. Yung pong unang bahagi lang ang aking babanggitin. 2 Samuel chapter 22 verse 31 and Psalms 18 verse 30. Ganito po ang nakasulat. This God has way. His way is perfect. Ganun lang po nakasulat doon. Pero meron po siyang mga gaduktong na na hindi po natin kailangan. Pero babasahin ko na rin po. Ulitin ko. 2 Samuel chapter 22 verse 31. Ganito po ang nakasulat. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true.
He is a shield for those who take refuge in Him. Sa ibang salin po, ang nakasulat doon, He is a buckler for those who trust in Him. Yun po ang nakasulat doon. Ngayon po, yung po sinasabi ng perfect. Ito po. Ang pagiging perfecto po ng Diyos po, ito po ay nangangahulugan na ang Diyos ay wala pong bahid ng kamalian, wala pong bahid ng kasalanan, wala pong bahid na ng kakulangan. Sapagkat ang Diyos ay ganap sa lahat ng aspeto ng kanyang pagiging Diyos. Ganun po. Our God is perfect. There is no fault in Him. Ang Diyos natin ay perpekto. Walang kamalian, walang kasalanan, walang pagkakulang sa Kanya. The perfection of God is a foundational truth. In scriptures o sa mga talata, it is described o inilalarawan ng complete absence o yung walang complete absence of any flaws. Wala siyang walang kamalian, walang bako-bako. Wala siyang lubak-lubak. It is described as the complete absence of any flaws, lack, or excess. Wala pong labis, wala pong kulang. Eksaktong-eksakto ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang karakter, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang hustisya. Ito ay absolute and fair. Ito ay ganap at patas sa lahat. So ang Diyos, ang pagiging kaperpektuhan ng Diyos ay isang katotohanan na pinatutunayan po ng mga talata sa Biblia na ito po ay inilalarawan na kumpletong walang baku-bako, walang lubak, walang pagkukulang at walang pagkakamali, walang sobra. Eksakto ang kanyang pag-ibig, ang kanyang hustisya ay ganap at patas. The Bible explicitly declares that God is perfect. Ang Biblia, ang talata, ang banal na kasulatan ay tunay na nagsasabi, nagtatala, nagdedeklara na ang Diyos ay perpekto, kompleto at walang kasalanan, pagkukulang o pagkakamali. When referring to this concept, kung ito ay ating pinag-aaralan o pinag-uusapan sa mga konseptong ito, several verses describe the flawless righteousness nature of God's actions. Kung ito po ay ating pinag-uusapan base sa talata ng Biblia, ang konseptong ito, marami pong talata sa Biblia ang naglalarawan ng kawalan, ng pagkukulang, ng pagkabuktutan at ng napakamatuwid ng ang Diyos sa kanyang mga gawa, sa kanyang karakter at sa kanyang mga batas. Yung pong flaws, yung mga kapintasan, wala po siyang kapintasan. At yung absolute, siya po ay ganap na matuwid. Siya po ay ganap na banal. Amen. Ito ang mali sa Tayo mo lang ng electric fan. Mas lalo kung may diferensya po kasi yung yung aircon natin dito.
Kaya pag nandito po ako, inuubos, sinisipon po. Hindi po umaandar na maayos. Tapos po mainit. Praise God, maalikabok. Okay. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sa ating pong binasa, sa ating binasa na ikalawang na talata, ang Diyos ay detalyado sa kanyang mga kilos at gawa. Hindi lamang po ito detalyado. Ang Diyos ay organisado sa kanyang mga kilos at gawa. Kumbaga, nakaano yan sunod-sunod yan talagang nandoon, walang mali, walang kapintasan ng kanyang mga gawa sa kanyang paglikha. Sa kanyang paglikha, mapapansin po natin at makikita na walang anyo o hugis ang lupa. Ito ay lubak-lubak noon, ito ay baku-baku noon, ito ay puro dilim sa kapaligiran. Inalis ang dilim at iniligay po niya ang liwanag. Basahin nga po natin sa Biblia. Sa aklat po ng Genesis. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. Genesis chapter 1, verse 5. Ganito po ang sinasabi. And God said, basahin ko na po din sa pasimulan, din sa verse 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. Nung unang likhain ng Diyos, ang daigdig, ang langit at ang lupa, ito ay gano'n lang, basta dinikha niya lang ito. Pero dito po sa mga susunod na bahagi ay ganito. And the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, ang bumabalot po dun sa daigdig, na kanyang ginawa, na kanyang nilikha, na kanyang nilanang, ay kadiliman. Nababalot po ng kadiliman. Kasi wala pa po siya nilikha, kundi ang langit at lupa pa lang So, dito po, sa verse 3, kasi dahil nakita po niya na walang kaayusan puro kaguluhan, kadiliman doon. Verse 3, ang sinabi po niya rito, and God said, let there be light, and there was light. So po yung natin, yung pong pinag-uusapan po natin dito, sa paglikha ng Diyos ay makikita na walang anyo o hugis ng lupa, puro ito kadiliman. So dahil sa nakita ng Diyos na kadiliman ang nakapalibot dyan, kailangan magkaroon po ng liwanag. So sinabi po rito, dito po sa talatang 3, Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So yun po ang unang ginawa ng ating Diyos. Pagkatapos po, dahil nga po gusto natin makita na kung paano detalyado at napaka-organisado ng Diyos sa kanyang paggawa. Dito po sa dito po sa verse 6 and verse 8. Okay, ang kalawakan naman po ang kanyang binigyan ng pansin. Okay, verse 6, and God said, let there be a firmament in the midst of the water. Balikan po natin yung verse 3. And God said, let there be light. So nagkaroon po ng liwanag doon sa daigdig na ginawa ng ating Panginoon. Verse 4, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. And darkness, He called night. Ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. And the evening and the morning were the first day. Yun po ang pasimula ng unang araw nung maghiwalay ang dilim at ang liwanag. Okay, verse 6, and God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Ang ibig pong sabihin noon ay ganito.
Wala akong pwedeng ano eh. Okay, bilog po ang mundo na ginawa ng Diyos. So doon po sa bilog na ginawa ng Diyos, wala po yung pagitan. No po? Basta bilog yan, nandun yan, magkakasama yan, tubig at saka yung lupa. Pero sinabi ng Diyos, magkaroon ng firmament. Ano po yung firmament? Magkaroon ng espasyo upang mahiwalay yung mga tubig sa tubig at yung lupa. So nagkaroon po ng espasyo. Ano po? Siyempre, kung walang espasyo, paano mabubuhay yung mga susunod pa na gagawin ng Diyos? Yung tubig at saka yung lupa, magkakasama lang dyan. Doon sa isang bilog na nilalang ng Diyos. Ngayon, okay, makikita po natin yung order, yung organisadong paggawa ng ating Diyos. Una, ginawa muna yung langit at lupa. Tapos, nilagyan niya ito ng liwanag. Tapos, pinaghiwalay niya yung tubig at lupa. Okay. 3 na kaagad yun. Tapos po, dito sa dito naman po, sa susunod. Para po makita yung dito po sa verse 9. Ganito po. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. Doon po yung nangyari na yung pong tubig nandoon sa ilalim ng langit o doon sa ilalim po ng mga ulap. Inutusan po ng Diyos na sila ay magpunta sa isang lugar, no? Kasi po natatakpan pa rin yung lupa eh. So, nung ang tubig ay magpunta sa isang lugar, lumabas ngayon yung tuyong lupa. No po? So, mayroon na yung lugar, yung tuyong lupa, at yung tubig ay nandoon na rin sa isang lugar din. Ano po? Napakaganda na. Yung mayroon ng espasyo, may tubig, mayroong lupa na tuyo. Okay. Verse 10. Verse 10. Ganito po ang sinasabi. And God called the dry land earth. So yun, nakita ng Diyos. Yung tuyong lupa na tinawag niyang earth o mundo o daigdig o lupa. Lupa rin. Okay. And the gathering together of the water called he seas. Yung pinagsama-samang tubig ay tinawag po niyang dagat. Yan o. Sa kanyang mga paggawa, tingnan po natin yung mga detalyado, yung organisado na sa kanyang paggawa. Pagkatapos po niyang gawin, binibigyan po niya kaagad ng pangalan. Ano? Binibigyan. Ganyan po ka-organisado ang Diyos sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga aksyon. Ano po? Okay. Kasunod po, yung nga po nung makita na, umahiwalay na yung tubig dun sa dun sa mapunta na ang tubig dun sa isang lugar, ang tawag niya rito ay yung pong sinasabi na sama-samang tubig. Ito po ay tinawag niyang dagat. Okay. Tapos po, yung lupa, yung pinanggalingan po ng tubig, lupa na ang tinawag ng Diyos. Okay. Ang kasunod naman, ganito. Dito pa lamang po sa pinapakita natin. Okay, babasahin po natin yung Ang kasunod po niyan ay yung pagtubo ng mga damo. So, mayroon na pong tubig, mayroon na lupa, mayroon ng espasyo, mayroon ng liwanag na kailangan po ng isang halaman para siya ay ganap na mabuhay. Dito po sa verse 11, ganito po ang sinasabi. Okay. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruits after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. So dito po sa verse 11, dahil nakita ng Diyos na kumpleto na, may liwanag na, may liwanag, may lupa, may tubig. Kailangan na lang dyan ay halaman, mga damo. Kasi yung damo, yung halaman, yung mga puno, ay pwede nang mabuhay ngayon. Kasi meron na silang lupa na mapagbabaunan ng kanilang mga ugat
at mayroon ng tubig na kailangan nila sa pagdilig sa kanilang mga ugat at yung liwanag na kailangan nila upang sila ay makapag-manufacture ng kanilang mga pagkain. So, kumpleto. Ano po? Verse 11 yan. Okay. Dito, ituloy po natin ang pagbasa. Verse 12. Okay. And the earth brought forth grass and herb, yielding seeds after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. So, ang Diyos po, sinabi niya, magkaroon ng mga damo, magkaroon ng mga puno, tansyan lahat. Tuloy-tuloy ang paggawa ng Diyos. Yun po yung mga yun po yung pagpapatubo ng mga damo, mga may bini, may bunga, na nakakain ng mga Okay. Kasi po, isipin po natin salamat tayo na kung ang mga punong iyan, yung mga damong iyan, ay unang pinatubo ng Diyos, na hindi pa nahihiwalay yung tubig dun sa lupa, ay mabubulok po lahat yan. Kasi mabababad po yan sa tubig. Mabubulok po ang mga yan. Ngayon, kasunod naman, ang paghalika po sa araw buwan, mga between. Dito po sa verse 18, dito po tayo medyo magkakaroon ng pag-aaral. Verse 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heavens, to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. Okay, dito po sa verse 3, dito po sa verse 3, ang sabi po doon ay, ang nakasulat doon, let there be light, and there was light. Mayroon ng liwanag doon. Bakit pagdating dito sa verse 14 ay nagkaroon pa ng panibagong sinabing Diyos na, let there be light. And there was light again. Iba po kasi yung liwanag na nandoon sa verse 3. Iba po yung liwanag na nandito sa verse 14. Yung liwanag po na nandoon sa verse 3, ito po ay, ano bang tawag doon? Basta liwanag lang siya. Wala siyang physical na pinanggagalingan. Ang nakasulat po dito sa chapter 1 verse 14 hanggang 18, ito po ay mayroong pinanggagalingan. Ang liwanag dito ay nanggagaling doon sa araw, nanggagaling doon sa buwan, at nanggagaling po doon sa mga bituin. Ito po ay ginawa ng Diyos upang mapag-aralan ng tao, maunawaan ng tao, matutunan ng tao na mayroong araw, mayroong gabi, mayroong linggo, buwan, taon na umuusad sa buhay ng tao. Dito po, makikita po dito yung araw. Pag araw, ang haring araw, ang siyang nandyan. Pag gabi, ang buwan at ang mga bituin. So para makumpleto yung 24 hours sa atin, kailangan mayroong isang araw at isang gabi. Yun po ang 24 hours. So makikita po natin dito kung gaano ka-organize ang ating Diyos. Ano po, organize siya. Doon sa dito sa verse 3, liwanag po yan. Na ang basta mayroong liwanag. Ano po, walang pinanggagalingan yung liwanag doon. Kumbaga, ganun lang. Basta may liwanag lang. Kumbaga, luminaries. Ika nga. Okay. Susunod naman po. Nung magkaroon na, nandiyan lahat-lahat na. May tubig na, may ilaw na, may liwanag na, may lupa. Ano po? Mayroon ng mga halaman. Ang sumunod na ginawa ng Diyos ay ang mga nakatira doon sa tubig. Mga isda, nakatira doon sa himpapawid, mga ibon, nakatira doon sa kalupaan, yung mga hayop, mga animals, mga camel, lahat po ng yan nilikha ng Diyos. Lahat po ng may buhay ay nilikha ng Diyos. Mga dambuhala sa dagat, lahat ng uri ng isda ay nandoon po. So, lahat po ng iyan
ay inihanda na ng Diyos. Doon po sa verse 26, nilalang ng Diyos ang tao. Chapter 1 verse 26. Ganito po ang sinasabi. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created him. Male and female created He them. And God blessed them. Yung po ang ano din eh. Bakit po? No? Pansinin po natin dito. Lahat po ng mga naunang nilikha ng Diyos, lahat po ng mga naunang nilikha ng Diyos, makikita po natin na yung kanyang mga nilikha, ito po ay kailangan. No po? Basic needs po ng tao upang siya ay mabuhay. Kailangan meron po siyang liwanag. Mayroong araw, merong gabi. Yung araw para makapagtrabaho, yung gabi para makatulog. Yung po na may tubig na kanyang maiinom, magagamit sa kanyang pangangailangan sa pang-araw, at mayroong lupa na kanyang matutungtungan. Mayroon po mga halaman, may mga gulay, may mga damo, may mga puno, may mga isda, may mga ibon. Lahat po ng maaring kailanganin ng tao ay nandiyan na bago po niya nilalang ang tao. Ganyan po kaorganisado ang ating Diyos. Sa mga mag-asawa po, ito po ang madaling example, ilustrasyon. Sa mag-aasawa, pag magbubuntis na yung babae, bago pa ito yung panganak, pag nagbuntis, nalaman lang na nagbuntis na. 1 month, 2 months, yung mga magulang, nanay, tatay, bibili na yan ng lampin, bibili na yan ng baru-baruan, bibili na yan ng crib, ng gagamitin ng mga lampin. Ano po? Yan lahat na yan. Kukumpletuhin na nila bago pa ipanganak yung kanilang anak. Ganun po ang Diyos sa atin. Bago niya nilalang ang ating amang si Adan, nandiyan na lahat ang maaari niyang kailanganin. Mga pagkain, mga shelter. Nandiyan na po kailangan. Hindi po pinabayaan ng Diyos ang tao sa kanyang pagkalikha. Ang tao, lahat ng maaari niyang kailanganin ay nandiyan na. Hindi man nga po niya kailangan magtrabaho. Nandiyan lang siya. Kukuha lang siya, pipitas ng mga bunga, kakainin niya, lulutuin niya yung mga isda. Yun lang po yan. Ano po? Napakabuti po ng ating Diyos. Pero, meron po mga bagay dito na yung pong pag-aaralan po natin. Yung spiritual needs. Ito po yung 3 bagay na ating kailangan matutunan at makita dito po sa binasa natin ito sa aklat po ng Genesis chapter 1. Spiritual needs. Ano po? Spiritual needs. Ano po yung dito? Thank you, Lord God. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 5. Yung sinasabi rito, ayun. And God called the light. Verse 3, and God said, let there be light. And there was light. Yung pong liwanag na sinasabi rito, hindi po yung liwanag ng araw o ng buwan. Kasi po yung araw at saka buwan nandun pa lang po sa verse 14. So, ano po ang sinasabi rito na let there be light? Doon po sa John chapter 8 verse 12 at saka John chapter 9 verse 5. Ulitin ko po, John chapter 8 verse 12 and John chapter 9 verse 5. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi po niya, I am the light of the world. No po, I am the light of the world.
Yung pong universal presence of the light created on day one. Yun po ang ating Panginoong Kristo. No? Bago pa po malikha ang lahat, isinugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Doon sa Old Testament, hindi pa po mga babasa na siya po ay anak ng ating Panginoon. Dito lamang po sa New Testament, natin mababasa na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Dito lamang po naging anak ng Diyos. Today I behold you, my son, ang sabi po ng Diyos Ama. Doon pa lamang po sa New Testament. Pero dito po sa Genesis, He is the light of the world. Bakit po? Kasi po dito po sa kailangan po spiritual life muna. Spiritual needs muna po ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang nilikha, sa kanyang nilalang na langit at lupa. Spiritual needs, sapagkat ito ay kakailanganin ng tao. No po? Yung the light of the world, ang Panginoong Jesucristo. No po? Ang Panginoong Jesucristo po ang ilaw ng sandaigdigan. Dito po sa ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsalita po sa niya. Sinabi po niya, let your light so shine. Ano po yung Nais po ng Diyos na magningning ang liwanag na nasa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang liwanag na nasa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi sabi ng Biblia, let your light so shine. So, paningningin mo yung tinanggap mong liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa paparaan na ito ay papaningning mo sa pamamagitan ng iyong buhay. Makikita nila na ikaw ay isang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng iyong buhay, kilos, gawa at mga salita. Yan ang makikita nila sa iyo. Ito po yung kailangan po natin ng spiritual. Yung spiritual needs po natin ang Nakapatay ba yung electric fan? Okay. Yung spiritual needs po natin ang inuna. Binigyan pansin ng ating Diyos. Sapagkat yung mga ibang mga bagay, madali po nating sa ating buhay na kasi po lalo na po sa panahon ngayon, sa mga nangyayari ngayon, halos hindi na po spiritual life ang ginagawa Sariling talino, sariling karunungan, kaalaman, hindi na po inaasahan ng Diyos. Hindi na tinatawag ang Diyos para sa mga desisyon na samantalang sabi po sa Biblia, din po sa chapter 3 verse 5 ng mga kawikaan, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Pansinin po ninyo, pag hindi mo na sinasangguni ang Diyos at ikaw basta desisyon lang ng desisyon, ang dulo niyan, kaguluhan, problema, sakit ng ulo. Bakit? Sarili mong karunungan, sarili mong kaalaman hindi mo na tinatanong o kinakausap ang Diyos. Tanungin mo ang Diyos sa buhay mo pag ikaw ay magdesisyon. Lord, magtatrabaho ako sa ganito. Tama po ba na ako po ay magtatrabaho? Hindi po kaya ma-sacrifice yung aking spiritual life dito? Lord, pupunta ako sa ganoong lugar. Hindi po kaya ma-sacrifice ang aking pananampalataya doon? Lord, yung pong mga anak ko magtatrabaho sila sa ganoong lugar. Pupunta sila sa ganito. Hindi po kaya masasacrifice ang kanilang spiritual life. Tanungin mo ang Diyos. Sapagkat dito pa lamang po, ipinakita na ng Diyos na kailangan po natin ng liwanag. Kailangan po natin ng ating Panginoong Jesucristo. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat po ng ating mga gagawin, sa lahat po ng ating mga sasabihin, sa lahat po ng ating mga magiging desisyon, isang guni po natin sa Diyos.
Isang guni po natin para hindi po tayo magkamali, hindi po tayo mapunta sa problema, hindi po tayo mapunta sa mga kaguluhan. Isang guni mo ang lahat sa Diyos. Maski na maliit na bagay. Alam po ninyo, ako siguro po, isa po ako sa maski na maliit na bagay po ay inilalapit ko sa Diyos. Nung panahon na gusto pong magkaroon ng anak na lalaki, po, dumalangin po ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, kung bibigyan mo po ako ng anak na lalaki, pero magiging problema lang po siya, magiging sakit lang po siya ng ulo, Panginoon, wag mo na po akong bigyan ng anak na lalaki. Inilapit ko yan, ipinag-pray ko yan sa Diyos. Maniwala po kayo, hindi. 3 po yung anak namin, puro babae. Na yung pang-4, nalaglag. Malamang yung po ay lalaki. Pero yung po ay dinalahin ko sa Diyos. Lord, kung magiging problema lang po ang anak na lalaki, huwag mo na akong bigyan. Sapat na sa akin yung mga problema na araw-araw na dumarating sa akin. Huwag mo na pong dagdagan ng isa pa. Dinulog ko yan sa Diyos. Praise God, tinugon ako ng Panginoon. Dahil napakahirap po ng buhay pala ngayon. Thank God. Spiritual needs. Yun po ang inuna ng Diyos atin. Yung let there be light. Tapos po, dito, ang pangalawa na inuna na ginawa ni Diyos ay yung mga para po sa ating physical na pangangailangan. Magpasimula po sa verse 14 hanggang sa verse 25. Lahat po ng nilalang at nilikha ng Diyos. Ano po? Yung liwanag, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, ang lupa, ang tubig, ang mga halaman, mga damo, mga isda sa tubig, mga ibon sa himpapawid, mga hayop sa kalupaan, yung mga naninirahan sa dagat. Kailangan po natin yan. Sa ating mga physical needs, ginawa po yan ng Diyos sa atin. Upang wala po tayong masabi na wala po kaming ganito makain eh. Wala po kaming naghahanap po kami pero wala kami makikita. Sa ating mga physical needs, binigay din po ng Diyos kompleto, wala pong kulang sapagkat po ang Diyos ay ganap. Our God is absolute. Our God is a God of order. Absolute, no lacking. God is perfect. Ano po? Sa atin po na yung sa pagkalikha po ng Diyos sa atin, po, yung sinasabi na ang physical needs. Kung papansinin po natin, lahat ng mga nilalang ng Diyos, magpasimula po dun sa verse 3 hanggang sa verse 25 ng Genesis, chapter 1 verse ng Genesis. Nilalang ng Diyos dito sa pamamagitan ng word of mouth. Sinabi lang niya, let there be. Let there be. At nagkaroon nga. Magkaroon ng ganito. At nagkaroon. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Let there be birds on the sky. Nagkaroon ng mga ibon. Let there be fish. Nagkaroon po ng mga isda. Pero pagdating po sa creation sa tao, ang Diyos, hindi po niya sinabi na, let there be man. No. Ang Diyos po, hinawakan niya ang putik na dumihan ang kamay ng Diyos nung likhain niya ang tao. Ano po? Yung dumi nakapunta sa kamay ng Diyos. Hindi po nandiri ang Diyos nung likhain niyang tao. Hinawakan niya yung putik. Talagang pinormahan po niya
Ang sabi po niya, let us make man according to our image, according to our likeness. So very intricate po ang kanyang pagkilos. Maingat na maingat po. Yung ilong, tama-tama kung saan nakalagay, yung tenga, yung mata, yung buhok, yung kamay, yung paa. Tama-tama kung saan nakalagay ang mga physical needs. Kailangan po tayo. Ginawa po ng Diyos sa atin yan. Pinaghirapan po tayo ng Diyos na gawin. Ang sabi po ng Diyos sa aklat po ng Isaias, I have made them for my glory. Nilikha ko sila para sa aking karangalan at sa aking kapurihan. Yun lang po ang hinihintay ng Diyos. Siya ay purihin, sambahin, dakilain, pasalamatan, parangalan. Wala pong gastos. Sasabihin mo lang, Lord, salamat po. Thank you, Lord. Yun lang po sabi ng Diyos. Wala mang gastos na Ang sabi ng Diyos, ang hinihingi lang naman ng kapalit ng Diyos sa iyong ganito na, Matthew chapter 28, go ye into all the world. Preach the gospel. Ipahayag mo ang mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Maski na po doon sa Mark chapter 15, ganun din po yung laman. Go ye into all the world. Wala pong gastos. Ipahayag mo lang, ipamalita mo lang, i-chismis mo lang ang ating Panginoong Jesucristo doon sa iyong mga kaibigan, mga kakilala. Kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Our God is God of order. Our God is perfect. There is no lacking. There is no excess. He is very perfect. There is no flaws in Him. Hindi naghahanap ng bayad ang Panginoon. Hindi siya naghihingi ng pera, hindi siya naghihingi ng ganito. Ikwento mo lang. Yun naman po hinihintay na atin Diyos Ano po? Una, spiritual needs. Binigay ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoon si Kristo. Let there be light. And there was light. I am the light of the world. And sabi ng ating Panginoon si Kristo, physical needs. Sa ating buhay, ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. Very intricate ang pagkakalalang niya sa atin. Yung putik na napakadumi, napakabaho, hinawakan ng Diyos. Upang lalangin niya ang ating ninunong si Abraham. Oh, wait. Isa lang ang nilalang ng ating Diyos. Ito lang si Adan. Pag sinabi po na nilalang, pag sinabi po na ito ay nilalang, ito po ay out of nothing. Ito po ay ginawa out of nothing. So si Adan po ay ginawa sa putik. Putik po siya nanggaling. Tayo po, putik po tayo nanggaling. Si Eva po, hindi po siya galing sa putik. Si Eva ay galing po siya sa tadyang ni Adan. Hindi po siya pinormahan, hindi po siya hinugisan. Saan ang ilong, saan ang mata, hindi po. Basta ang Diyos, binuksan niya ang tagiliran ni Adan at kumuha siya ng isang tadyang doon at inilagay niya doon sa tabi ni Adan. Ito ay kanyang ginawang babae. So, parang Bible trivia po yan. Isa lang po ang nilalang ng Diyos. Si Adan lang po. Hindi po niya nilalang si Eva. Si Eva po ay galing na doon sa nalalang na si Adan. Amen. Okay. Number 3. Family needs. Yung family needs. Inisip din po yan ng ating Panginoon. Inorganize din po niya yan.
Doon po sa chapter 1 verse 28, ang sabi po niya doon, be fruitful, multiply, replenish the earth. Yun po sinasabi niya kay Adan at kay Eva. Ano po? Doon po silang be fruitful, multiply, replenish the earth and subdue. Ang iba po, hanggang doon lang, humayo kayo, no? Magpakarami kayo. Yun lang po, hanggang doon lang po binabasa eh. Hindi po nila binabasa yung sila ay inyong disiplinahin. Sila ay inyong kontrolin ninyo sila. Ano po, yun? Be fruitful. Tingnan mo naman, may sinunod nila yun. No? Multiply. Sinunod nila yun. Paramihan ng mga anak. Sa mga baryo? Paramihan ng anak. Mga 16, 18, 20, 22. Maniwala po. Hindi ako naniniwala nun. Pero ngayon, naniniwala na ako. Ganong kararami ang mga anak ng mga tao sa baryo. Bakit? Pinadahilan nila. Wala po kasing ilaw eh. Walang mapaglibangan eh. Ayan, sinunod nila yan. Be fruitful and multiply. Replenish the earth and subdue. Nakakalimutan nila yon. Yan subdue. Yung disiplinahin. Pagkatapos may panganak, sige, bahala kayo kung saan mapunta. Kaya tingnan ninyo ngayon, madaming mga nasa kulungan, puro mga drug addict, puro mga magnanakaw, puro walang respeto, walang paggalang sa mga magulang. Kasi pinabayaan eh. Hindi nila sinalugin doon yung salita ng Diyos. Kasi masyadong matalino yung mga tao. Marunong pa sila sa Diyos. Babawasan nila. Binabawasan nila yung mga utos ng Diyos. Sabi nila, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue. Pangalagaan ninyo sila. Pangunahan ninyo sila. So, binawasan. Doon naman sa pagbagsak ng tao. Ang sabi ng ahas kay Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag ninyo kakainin yung bunga ng bunga ng punong yan? Ang sabi ng ahas, ang sagot naman ni Eva, hindi naman, pwede naman kami kumain sa mga bunga ng mga prutas yan. Huwag lang yung nasa gitna. Huwag namin hawakan sapagkat kami ay